Samantala, arestado ang 39 na individual sa nabistong scam hub sa Maynila. Gumagamit pa umano ng artificial intelligence o AI ang mga suspect para makapanloko. Saksi si June Veneracion. Sa pilitan ng pinasok ng anti-cybercrime group ng PNP ang isang condominium unit sa Malate, Maynila. Bumungad sa kanila ang online scam hub na nabisto ng mga otoridad sa tulong ng isang informante. Nakuha mula sa operasyon ng mahigit 200 digital evidence. Kabilang ang mga international SIM card, cellphone pati mga computer. Arestado ang 30 Pinoy at 9 na foreigner na karamihan ay mga Chinese. Sa mga social media platform at dating app daw kumukuha ng target ang grupo. Karamihan sa kanilang mga pinipili ay mga foreigner. Kapag nakapili na sila ng target, gagamit naman sila ng mga nagagandahang babae para akitin ang kanilang bibiktimahin. Ang modus ng grupo, paiibigin ng mga babaeng frontliner ang mga biktima para mag-invest sa cryptocurrency. Pero ang ending, scam pala. Gumagamit din sila ng AI para magbukang tunay na babae ang kausap ng biktima. Yung mga mahilig doon sa mga dating sites and apps, mag-ingat-ingat po tayo. Hindi lahat na nakakausap natin doon ay totoong tao. No? Katulad nito na na-raid natin, pre-recorded yung video na pinapakita nila doon. Ang kita raw ng mga babaeng frontliner, umaabot ng 100,000 pesos kada buwan. Pero giit ng mga babaeng inaresto, nasa 20,000 pesos lang ang kanilang kita. Biktima lang daw sila na galing pa sa iba't ibang probinsya. Biktima po ng kahirapan. Kailangan po kasi ng pera. Pero alam niyo pong illegal yung pinasok niyo? Hindi po. Ano pong pagkakaalam niyo sa pinasok niyo? Call center po. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang mga inaresto, kabilang ang paglabag sa Securities Regulation Code at SIM Registration Act. Na-comment na pa sa korte na lang po kami. Patuloy ang investigasyon ng ACG. Dinala naman sa Department of Justice ang mga naaresto para ma-inquest. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.